Pakilala si Marian kay mama. Uy, kasi sakto nito sila mama. Bihira lang din sila makapunta dito. Matindi. Sige. Ayos. Ayos lang ako. Mga si Marian ko. Hello po. Hello po. Walang grade 7. So, pag grade 8, nag-stop kami. So, sabi ko, hindi namin kaya. Kaya nung nagtrabaho kami. So, kaya na-realize namin na pag hindi kami mag-aral, hanggang ganito lang kami. Magmamining habang buhay. Kaya sabi ko, tol, baba tayo, tol. Hindi to maganda pag lagi na lang tayo dito sa mining. Tsaka delikado pa dito. Kaya yun. Sa babata nyo pa, ano? Kaya nung nag-aral kami, hanggang sa may nakadiscover sa amin. Si Kuya Rob. So, malaking bagay na po talaga sa amin. Isa din to sa pinapapasalamatan ko po sa Panginoon at saka isa din to sa pinakamagandang nangyari sa aming buhay, sa family namin. Isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Meron kang memory habang lumalaki na kapag maaalala mo siya parang nakakaiyak? Meron po. Kasi nung time na halos isang buwan po kumain kami ng nung gabi, kamote. Isang buwan? Opo, isang buwan po talaga nun. Kasi pag nalala ko na yan, talagang minsan naiyak na rin ako. Dahil sobrang hirap po namin noon. Then, yun, sobrang pasalamat ako sa Panginoon dahil gumawa siya ng tao na tumulong is Kuya Rob, Team Kalingap. Nagpasalamat ako kay Kuya Rob dahil sa kanila po ay natulungan po kami na magkapamilya. Gaya ng sinabi ni Edward na ito yung pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Nararamdaman mo rin Opo, dumating yung Team Kalingap sa buhay namin. Doon pa lang sa nung natrap ako sa mining halos dalawang araw at isang gabi. Kung walang Diyos sa buhay ko siguro wala na akong time nun is nagpasalamat ako sa Diyos. Dahil andun pa lang sa loob nagpray ako sa Diyos na sana makalabas ako ng buhay. Noon umiyak ako doon. Opo, umiyak ako doon, Lord. Sana makalabas pa ako ng buhay dito. So ayan mga kalingap, hello po, welcome back po sa ating channel. And ngayon, kumustahin po natin yung kambal na Australiano na nandito ngayon sa Daet, kasama yung kanyang family. Nagbabakasyon sila ngayon kasi huling vlog natin sa kanya is nung graduation. Paano bro? Yan daming views nun. Oo, yung 1 million views na. Grabe. Yan. Parang malungkot ka. Alakas ng biyahe, layo. Ayan. So, ade, alam mo ba't malungkot ka? Wala si Ato. Yun nga eh. Ganda. Liwang ka na naman. Pero pag wala ako, parang masaya si Ato. Kaya ka pala medyo nagtatanong. Okay lang yun, bro. Masayahin lang talaga yun. Saka nung nag-shoot kami ng jump car, wala ka, bro. Hinahanap ko ng mga Nagsarili siyang ganun. Ayan. So, yan mga kalingap. Punta po tayo dito. Dito sila nakatira ngayon kina Tatay Dong Henry. Tara. At may plano po tayong ilabas naman sila bago sila bumalik ng Davao, Para babalik sila ng Davao? Oh bro, babalik sila. Nagbakasyon lang sila dito, then babalik na sila ng Davao. Di ko sure kung kasama yung kambal. Kaya kailangan i-vlog natin ngayon sila para kumustahin. At may mga nagpapabigay din po ng tulong po dun sa kambal. So, Sina kay MGS, Oo nga. Ay, grabe si nanay. Ang ganda ni nanay, Ay, nay. Hello po. Basta naglalabas si nanay. Gandang tanghali. Si nanay. Oy, nakamiss na kayo. Okay na. Ay, tay. Kamusta kayo dito? Ay, hindi na po. Ay, kala ko nga pa kayo, Kamusta naman kayo dito? Kamusta naman kayo? Dito kayo ngayon nakatira. Hiwalay din pala kina tatay. Ayos. Upo kayo, nay. Upo kayo. Ayan, mga kalingap. Upo kuya. Ha? Sige. Yan. Ito po. Ito po kuya. Ayan, nay. At ba't nandiyan ka? Kasama ka ba dito? Dito ka. So, ayun mga kalingap, At dito sila nanay. Pero magka-vlog ka nito. Sige. Thank you. So, kamusta na? Blooming si nanay, Pinaayusan ka?
Pinano po ng tatay ko. Pinari po. Ah, okay. Ito tatay mo? Ba't kasi di... Bro! Doon ka muna, bro! Ba't andyan ka? Family member ka ba? Ayan, so, Nay, and Edwin, balak kasi namin, mamasyal tayo sa labas muna, kain tayo. Kasi nung nakaraan, di kami nakasama at anniversary namin nung ni Jack, di ba? Di kami nakasama sa inyo. So, yun. Bago maguman lang po kayo bumalik ng Davao, makapag-banding tayo, di ba? So, okay lang ba sa inyo na? Hindi mo po kayo maabala. Kailan po ba na nang balik yun ng Davao? May 14. May 12, nandun na kami sa airport. May 12? May 12, mabiyahe na kayo. Biyahe na kami, alas na din. Okay. So, kumusta naman kayo dito, Nay? Dito, habang nandito kayo sa Daet po? Okay lang. Okay naman, masaya naman po kayo at Masaya nakita naman. niyo po ulit yung kambal. Masaya talaga ako. Kasi kapiling ko silang dalawa. Ay, grabe. Ikaw naman, Edwin, anong pakiramdam na nandito sila ngayon, kasama mo sila, unlike before? Ano po, Kuya Rab? Sobrang saya ko po kasi dito sila, lalo na yung graduation ko po. Di ko pa na-expect na andito sila sa Oo nga eh, nung napanood ko nga, umiyak talaga kayo kasi doon ko lang nalaman. Opo. First time yung umiyak pati noon. Kasi iba talaga pag pamilya na ano. Opo. And ano po, Kuya Rab, nagpapasalamat din ako sa inyo kasi nandahil sa inyo po and dito sila mama. And kay kay Dong Henry po. Tatay Opo. Dong. Thank you Kay po so Pong, much si Pong yung nag-ano Opo, na- kay Kuya Pong po. And masaya din kami para sa inyo. So, siguro mamaya tayo magkwentuhan. Ano na muna po kayo? Mag-bis na muna po kayo, Nay, ano? Para doon na lang po tayo magkwentuhan sa labas. Ano tayo? Sige po. Ilis tayo. Ilis po. Uy, kala ko pampaligo na yung kinuha mo. Thank you. Wala ngayon sila Pong dyan? Wala. Si nanay nasa po, nasa combo. Kuya Rab, mamaya pala mababala ko pong ipakilala si Marian kay mama. Uy, kasi sakto dito sila mama. Bihira lang din sila makapunta dito. ba't hindi? Sige. Ayos. So, alam na ni Marian yan. Oo, sinabihan ko na po. Grabe talaga si Edward. Lover boy. Pero may Ay, thank you. Bait niyo ngayon, ha? Ngayon lang. Tara, pasok tayo. Preacher said I would never give more than I could handle. Ito na kayo, saan? But I don't know if I believe that to be true. Saan pa, Nay? Cause there've been some Kasya naman, times when I've been on the Kasya yan. move Sige po. and wanted to Yan, kandong-kandong na lang. Mga pa, may pagkilala pa ko sa inyo. Sinduhin ko lang po. Wanted to escape for a while. A couple of drinks. Yes, lang. Mga si Marian po. Hello po. Hello po. Masasabi niyo kay Marian po. Ganda. Maganda daw si Marian. Maganda naman talaga yan. Opo. Ikaw pa, ano pong masasabi mo kay Marian? Maganda rin. Sama na sinabi ng mama mo. Bagay ba? Bagay. Ano po, kamusta po kay tita? Okay lang. Masaya. Masaya ko nakita mo. Ako din po. Happy din po ako na namit ko po kayo. Ano po, kamusta po yung pag-stay nyo dito sa Daet? Okay lang. Masaya ako. Kasi kapiling ko yung mga anak ko. Lalo na yung kambal, nakasama nyo na po. Masaya ako kasi nakita kita sa personal. Yung dati nakikita lang kita sa sa vlog. Opo. Mas maganda ka pala sa sa personal. Thank you po. At saka mukhang mabait. Thank you. Kaya pala na yung labang anak sa sobrang mong ganda. At sana hindi mo siya sasaktan. Kasi ikaw ayaw. Kasi ikaw yung na first love first sight. Ikaw ang unang babae na minahal niya. Ikaw rin, Edward, at huwag mong sasaktan si Marian.
At saka mabait yun. Oo naman, siyempre. Hindi mo sasakit. Siyempre, aalagaan ko si Marian habang yung pagmahal ko sa kanya habang hindi mawala. Marian, pasensya ka sa anak ko kasi first time niya na ma-invite ngayon lang. Okay lang po yun. Marian, kumusta naman sa Edward? Okay naman po. Kaso medyo lang po, seloso. Normal lang yan kasi ganyan talaga yung taong nagmamahal. May may pagsaselos. Opo. Kamukha niyo po pala si Edward. Hindi naman, ang gwapo nila kung hindi naman ako maganda. Maganda po kayo. Kumusta naman kayo dalawa, Marian at si Edward, sa love team niyo? Okay naman po. Masaya naman po kami parehas kasi po the same time po nagkakapagpasaya po kami ng mga tao. Ganun. Tapos yun nga, kaming dalawa natutulungan kami ni Kuya Rab po as a beneficiary po ni Kuya. Edward, nagaya mo si Mer at si Marian at huwag mo siyang tatagdan bilang kalab team mo. Ingatan mo sa parati. Oo naman. Gaya ng pag-resmito ko kay mama, ganun din mo kayo. Hindi ko po sasasakit. Ano po pala? Saan na po pala kayo dito nakapunta po sa diet? Sa naliligo kami sa may ilog sa Manana. Saan po? Sa Manana. Manana Falls po? Opo. Sa po? Bagasbas po. Tapos sa SM, nakapunta na po kayo? Sa SM, nakapunta na kami isang beses. Sa Bagasbas po? Hindi pa. Hindi pa kami nakapunta doon. Maganda po doon. Sana po sa sunod makapasyal po tayo. Sana mangyari yun. Apo. Saka po, pasensya na po na kasi po, medyo nahihiya po ako sa inyo. Kailan mo na. Ako rin, nahihiya rin ako. Parang siguro tayo. Okay lang yan, huwag kang maya. Pag kayo ng dalawang, dasgal mo. Nagdal ka pa sa amin. Mama, kayo na po tayo. Marian. Ano po ang pangalan nito? Ilang taon na po? Sige na, kaya na po. Complain na to eh. Lord. Yun yung maganda. So yan po, kain muna po kami dito kina Pastor ER. Pasensya na nahihiya pa ako ng mama mo. Okay lang yan. Mabait din sila mama. Gaya na mama mo, ma-approach sila sa kasi sila mama mo, ma-approach din sa akin. Sila mama. So, pasinsahan mo din sila, medyo sila may gaya namin, medyo may pero pag nakasama mo tagal-tagal, medyo parang makulit na. Parang parehas mo lang din sila. Tahimik din. Thank you, Marian, pinayagan mo ko sa request ko na sila mama makikilala sa wala yan, okay lang. Sa sunod, sama ako sa pag nagpasyal kayo sa diet. Kung okay lang sa'yo. Okay. Basta ikaw. Saka masaya ako dahil nakasama mo sila, mama mo, lalo na nung graduation mo. Nanood ko yung vlog sa inyo ni Kuya. Then napaluha ako kasi ganun nga, nagkasama kayo ulit nila. Oo nga, nakasurprise ako. Hindi ko talaga kalain na lumating sila mama. Nagulat na lang ako na lumahan si Papa. Kung sabi ko si Papa kaya napapasama sila kay Kuya Rob. Pero thank you sa lahat-lahat. Yun. Hindi ko talaga mapigilan tumuloy ng luha ko. Sana sa graduation ng college ay ang ganda. Oo naman, matik na yan. Promise yan ha? Promise. Promise. Magandang tanghali po. Welcome po kayo dito. Ang pangalan ko po ay si Pastor ER Villagomez. At hindi ko po akalain na mamimit ko kayo in person. Kasi napapanood po namin kayo, nakikita ko po kayo sa video. Siguro maganda po na itatanong ko lang kasi very, very fascinating yung story. Nung pong lumalaki po sila, ano po masasabi niyo sa nila, sa ugali, noon at ngayon? Lalong bumait sila nang nakatira sila dito sa Camarines. Kasi masaya rin ako dahil yung natirahan nila, mabait din at saka pastor.
Kayo po ba may ano, yung habang lumalaki po, may mga pangarap po ba kayo para sa kanila? Gusto namin na makapagtapos po sila ng pag-aaral para po makatulong po sila sa mga kapatid nila. At hindi lang po yung mga kapatid nila, at saka yung mga pinsan po nila na nandun sa amin. Bago nyo nakilala si Kalinga Prab, paano nyo tinitingnan ang buhay at future ninyo nung hindi nyo pa siya kilala? Kasi nung di po namin nakilala ang Team Kalingap sila kaya kami nahirapan po kami sa lalo na sa financial, sa pambayad sa tuition sa school, yun. Kailangan pa talaga kami magtrabaho ng sobrang pagod. Then masaya po ako kasi nandito po sila Kuya Rab, Team Kalingap, natulungan po nila kami sa lalo na sa financial sa pag-aaral. Yung binibigay nila po ni Kuya Rab na financial po is pangbayad po namin sa tuition, then pang allowance po sa school. Yun po. Una-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakilala kami ni Kuya Rab na scout. Kasi po dati nasa Davao pa kami. Yung baliktad yung namin, yung school. Monday to Friday, trabaho. Tapos Saturday to Sunday, pasok namin. So, kailangan talaga namin magtrabaho para may kami. Kumbaga, self-finance po. Kasi alam po namin nila mama na naintindihan din namin kasi sila mama na mahirap sila sa marami kasi kapatid na pinaparal. So, kaya sabi namin ni Duning Atul, kailangan natin mag-independent. So, kailangan natin intindihin sila mama sa sitwasyon nila. Kaya una nagtrabaho kami sa mining, kasama kami ni Edwin. So, kaya naka-decision kami na mag-aral tayo tol para hindi lagi ganito yung sitwasyon natin. So, mula pag-aaral mga 2 years, so mula na-discover na kami ng Kalingap. So, malaki talagang pinagbago. Yung nanay ni Pastor Dong Henry, yung nag-aaral yung ko, maglalakad lang sila, then nakapaalang sila lang. Tinitingnan na yung dalawa, naawa siya, parang yung puso niya parang... So, hindi kayang makabili ng tsinelas kaya nakapaa or nasanay lang sila na ganun? Hindi, may mabibili ko naman, pero nagpapaalang kasi sila para matagal masira yung tsinelas, sabi ni Edwin at saka Edward. Ngayon na medyo parang nagbago na yung buhay, ano yung mga pangarap nyo na gusto nyong maabot? Ang una-una po ang nagpapalakas ng loob sa akin ay sila mama at papa po na kailangan ko po magtapos ng pag-aaral. Then after ko makahanap ako ng magandang trabaho din, tsaka na sila matutulungan. Kapatid ko. So ganun din sa akin na isa din sila sa inspirasyon ko po na makapagtapos ng pag-aaral para balang araw may trabaho ako, makatulong ako sa kanila, hindi lang sa mga kapatid namin, tsaka sa iba pa. Tsaka isa din yun sa hinihiling ko na kay God na makapagtapos kami sa pag-aaral. Kahit na mahirap, pero napapasalamat din ako sa Panginoon na yun, na-discover kami ni Kuya Rob. So big opportunity na to para sa amin makapag-aaral ng kolehiyo. So pag kami lang talaga, hindi talaga namin kaya. Hindi kaya. Meron bang pagkakataon nung lumalaki kayo na parang halos nag-give up kayo or parang gusto nyong sumuko? Kasi yung nag-graduate kami ng elementary, parang grade 7. So pag grade 8 nag-stop kami. So sabi ko hindi namin kaya. Kaya nung nagtrabaho kami. So kaya na-realize namin na pag hindi kami mag-aral, hanggang ganito lang kami. Magmamining habang buhay. Kaya sabi ko, tol, baba tayo tol. Hindi to maganda pag lagi na lang tayo dito sa mining. Tsaka delikado pa dito. Kaya yun. So babata nyo pa, no? Kaya nag-aral kami. Hanggang sa may naka-discover sa amin. Si Kuya Rob. So malaking bagay na po talaga sa amin. Isa din to sa pinapapasalamatan ko po sa Panginoon. At saka isa din to sa pinakamagandang nangyari sa aming buhay. Sa family namin. Isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Meron kang memory habang lumalaki na kapag maaalala mo siya parang nakakaiyak? Meron po. Kasi nung time na halos isang buwan po kumain kami ng nung gabi, kamote. Isang buwan? Opo, isang buwan po talaga nun. Kasi pag nalala ko na yan, talagang minsan naiyak na rin ako. Dahil sobrang hirap po namin noon.
Then, yun, sobrang pasalamat ako sa Panginoon dahil gumawa siya ng tao na tumulong is Kuya Rab, Team Kalingap. Nagpasalamat ako kay Kuya Rab dahil sa kanila po ay natulungan po kami na magkapamilya. Gaya ng sinabi ni Edward na ito yung pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Yeah. Nararamdaman mo rin Opo, dumating yung Team Kalingap sa buhay namin. Sila yung pinakamagandang sa amin. Blessing na binigay sa Diyos. Yeah. Kailan yung moment na napansin nyo na nakasama na kayo ng Team Kalingap na parang naramdaman nyo na magbabago na yung buhay namin? Nung nung first vlog pa lang. First vlog pa lang? Ramdam namin na ang Team Kalingap ay bangin din sa pamilya namin. Sobrang bait po. Sobrang bait? Opo. Anong reaction mo nung unang beses mong nakilala si Kuya Rab tsaka yung Team Kalingap? Siyempre masaya ako kasi una-una dati pinapanood ko lang yung vlog tapos napanood niyo rin? 2022. Okay. Tapos sabi ko, hindi nyo akalain na one day akalain. madidiscover kayo? O parang nag-aasa kayo na siguro iba-vlog kami ni Kuya? Opo. Sabi ko sa sarili ko, dati pinapanood ko lang tapos ngayon ay vlog na kami na Edwin. Isa na kami sa natulungan. Kaya sobrang masaya po. Ang galing. May katanungan po ako para sa inyong lahat. Nakakatuwa po yung family. Kung sakaling hindi nyo nakilala si Kalingap Rab at Team Kalingap, tingin nyo po nasaan kayo ngayon? Nasa Davao din po. Ako nag-working student lang. Nagwi-waiter po sa restaurant. Nagwi-waiter sa restaurant. Si nanay naman. Kung sakaling hindi nyo po nakilala itong Team Kalingap at si Kalingap Rab, tingin nyo po nasaan ang... Para sa akin, patuloy silang magtatrabaho kayo, mag-work, student, working, magtatrabaho, then mag-aaral. Hanggang sa makamit nila yung mga pangarap nila. Sige po. Para sa akin po, kung hindi sila nakakilala po ni Kuya Rab, siguro po, patuloy po kami na nandun lang po kami sa bundok. Yung trabaho po namin na pagpatuloy yung trabaho namin doon sa amin po. Tay, meron din ba kayong ganong memory na kapag naalala nyo lahat na habang lumalaki sila na parang medyo nakakaiyak isipin? Meron. Tulad nga po yung sinabi ni Edwin noon na halos isang buwan na kumakain kami ng habang tinitingnan ko po sila na kumakain sila, parang yung puso ko po na kawawa naman yung mga bata na naghihirap sila ng ganon, na hindi ko naibigay sa kanila yung siyempre magandang buhay para sa kanila. Ganun po. Paano nyo po kinakaya yung ganong buhay noon? Kinakaya lang po namin. Sabi ko sa sarili ko po na habang mayroon po tayong buhay, kaya kakayanin na po pagpapatuloy ko po yung pag-aano po sa kanila na para lang na mabuhay po sila ng gano'n. Meron ba kayong yung parang pag silent nyo lang na pinapanalangin? Doon pa lang sa nung natrap ako sa mining halos dalawang araw at isang gabi. Kung walang Diyos sa buhay, siguro wala na ako nun. Ang time nun is nagpasalamat ako sa Diyos. Dahil andun pa lang sa loob, nagpray ako sa Diyos na sana makalabas ako ng buhay. Noon, umiyak ako doon. Umiyak ako doon, Lord. Sana makalabas pa ako ng buhay dito. Then yun, bigla na lang may nag-rescue sa amin. Doon, kaya nagpasalamat ako sa Diyos kasi di ako napabayaan sa mga pamilya ko. So kitang-kita ang kamay ng Diyos sa buhay niyo. Opo. At parang natutuwa ako sa kanila na parang hindi malayo sa puso nila na hindi lang sila may takot sa Diyos, kundi parang meron silang tunay na relasyon sa Diyos. At alam ko na ongoing ang pagtulong ni Kuya Rab ngayon sa inyo. Pero kung meron kayong pwedeng mensahe at inspirasyon na pwedeng ibigay sa mga katulad nyo na dumadaan sa matinding hirap din ng buhay, anong mensahe ang pwede nyong ibigay na inspirasyon sa kanila? Sa mga katulad ko dati, Kung may dumating man na problema o pagsubok, hindi lang kayo mawalan ng pag-asa. Palagi lang kayo magtiwala sa Diyos kasi ang Diyos naman yung may hawak sa buhay niyo. And hindi kayo maglimot sa pagpasalamat sa Diyos. Then yun, palagi kayo lang magtiwala sa Diyos. Huwag mawalan ng pag-asa.
So, gaya ng sabi ni Bin, sa mga kagaya namin na may pinagdaanan din na halos di makapag-aral dahil sa hirap. So, laban lang. Tiwala lang sa Panginoon. And huwag makalimot mag-pray and susundin yung mga utos na Panginoon para lalo tayong i-bless ni God. Kung merong parang imposibleng wish, imposible o magandang wish ang pwedeng tuparin ng Diyos sa buhay mo ngayon, ano yun? Sila mama dito na po makatira sa amin, sa daet. Kasi gusto na rin namin sila makasama. Gusto nyo rin? Kasi pag-graduate namin ng elementary, hindi na kami nagsama-sama lamang. Hiwalay na. Ano miss mo? Sobra. Kaya, Nahirapan din kayo na. Kaya lagi ko pinapray kay God na Lord, sana magkasama na kami ni Mama kasi miss ko na din yung lagi silang magkasama na magkasama maghapunan, ganun, mag-enjoy sa mga kapatid. So, kalahin mo, grade 6, pag-graduate pa lang namin elementary, wala na kami. Wala na. Hiwalay na kami. Si Edwin, saan niya si Edwin? Sa Milali, tapos ako sa Laak. Tapos afternoon sa Maragusan. After sa Maragusan, Davao hanggang sa Boringo. Davao na naman. Yun. Kaya isa Pag yun. lagi kayo nagkakahiwalay, ang Oo, pangarap mo, kung may imposibleng wish na pwedeng matupad, magkasama-sama kayo. Okay, magkasama-sama kami dito sa daet para buo. Para buo. Buo yung isip namin, hindi maghiwalay kasi magka-college na din kami. Saka isa din yun sa pinaka-pangarap ko Yeah. na inilin sa Panginoon. Si ano muna. Although, marami adjustment ang ganun, di ba? Yung pag, impossible wish na kung pwedeng may ibigay sa'yo ang Diyos. Para sa akin naman is, una yung ibigay yung mga pangarap namin sa buhay. Then pangalawa yung sinabi ni Utol na kasama yung makasama sila mama. Kasi mga ilang taon na din na hindi kami nagsama-sama sa isang bahay lang. Kung may trabaho kami, okay lang kami doon, 2 araw, balik na naman. Yun, gusto ko yung sila mama is makasama namin. Para sa akin po ay gano'n lang sinabi nila na gusto ko rin po na wish ko na makatapos po sila ng pag-aaral. Yeah. Yung magkasama-sama po kami lahat na pamilya po. Magkasama-sama. Kahit saan po yun, parang wish nila, dito daw. Paano yun? Gano'n na nga po Pwede mangyari rin po yun. Pwedeng mangyari. Pwede naman po yun. Pwede mangyari. Si nanay naman. Ganun rin, ang wish ko lang ay gusto ko na magkakasama kami, buong pamilya, para pag oras na kumain kami, sabay-sabay kami. Tapos oras na magpunta kami sa simbahan, sabay-sabay kami. Ang wish ko sa kanila ay makapagtapusin sila sa kanilang pag-aaral. At saka yun lang ang kayamanan na hindi maagaw sa iyo, makapagtapos na. Yeah, yung kayaman. At nakatapos na kayo ng high school, ng grade 12. So magka-college na. Sumisikat na kayo ngayon, nakita kayo sa TV, nakita kayo sa Team Kalinga. Paano nyo pinapangalagaan na hindi umaakyat sa ulo nyo yung kasikatan? Ramdam nyo ba na sikat din kayo? Opo, ramdam po is, una pong gawin is, hindi po dapat humble lang. Yeah. Hindi po lumaki yung ulo. Di katulad nung iba, sumikat lang is hambog na. Yeah. Dapat stay humble lang. Kung ano nung galing mo nung una, dapat ganun din sa huli. Yun lang. So, hindi kayo magbabago? Hindi po. Ikaw ba nararamdaman mo na sikat ka din? Paano mo napapangalagaan yung ano? Para sa akin, parang normal lang. Normal lang? Normal lang. Hindi naman ganun sikat. Basta hirap paliwanag. Siguro, medyo kasi sa tuwing may pupuntahan kami, may magpapapicture, ganun. Oo. So, yun lang. Basta yung ugali namin dati, tsaka ngayon, parehas lang. Walang mababago. Huling question ko, kung pwede niyong iyakapin bawat supporter, nag-a-admire sa inyo, fans, at kung may pwede kayong ibulong sa kanila, ano ibubulong niyo sa kanila? Bilang pasasalamat sa lahat ng mga nananalangin para sa inyo, nanunood. Siyempre, papasalamat ako sa kanila.
papasalamat ako sa mga supporters. Sana i-pray sa amin, sa support sa family namin. Yun. Sana. Unang-una po, maraming salamat po sa mga nag-support sa Team Kalingap and sa amin. Thank you so much po sa inyo. And maraming salamat po. Gaano kayo nagpapasalamat kay Kalingap Rob? Kay Kuya Rab po, maraming salamat po kay Kuya Rab. And sana po is marami ka pang matulungan ng katulad namin. Si ano may expect sa inyo ni Kuya Rab? Bilang pasasalamat kay Kuya Rab, parang ano naman yung may expect niya sa inyo bilang beneficiary? Siyempre, bilang beneficiary, siyempre, pangangalagaan din namin. Yeah. Yun. Siyempre, sa kanya kami sumusunod. Ganun. Hindi namin sinusuway yung mga bawal, ganun. Yun lang po. Yeah. Ang bait ni Kuya Rab, ano? Sobra. Sobra. Ang tip ko lang sa inyo, stay humble. May lagi ako ina-advise minsan success is the enemy of success. Akala natin, ang success kasi minsan parang matamis, maganda. Pero ang dulo din nito is dangerous kapag wala si Lord sa buhay. So, stay close to God, Edwin and Edward, sa Panginoon. Lalo na pag nagiging successful kayo. Kasi ang kayamanan, temporary lang po yan eh. Tama. Pero ang pamilya at relasyon sa Diyos, forever yan. Eternal. Ang new life in Jesus Christ, forever. Higit pa sa anuman sa mundong ito. Stay close to God in your success. Stay humble, grateful. Magpasalamat sa maliliit na bagay, sa malalaking bagay. And surround yourself with the right people. Mga tao, mentors na maglalapit sa inyo kay Lord. Kaya nagpapasalamat din po tayo kila Pastor Henry and family na ang dami po nagmamahal sa inyo. So, Nay, Tay, hindi po kayo nag-iisa ngayon sa inyong buhay. Pagmamahal ng Diyos, Team Kalingap, si Kalingap Rob, kayo pong pamilya ay para sa akin, pinagpala po ng Diyos. Maraming pong salamat. Alright. So, ayan po, sa wakas nakapag-ano rin tayo, ano? Edward, masaya naman kayo ngayon, nakapag-banding tayo, no? Sobra. Although limited lang yung time. Sa sunod, masyal pa tayo. And sana, sayang nga eh, no? Kung plano talaga natin, makasama kami dun sa Davao. Kaso yun, buntis si Jack. Ang dami na-cancel na plan namin dahil dun sa ano ni Jack, na buntis. So, yan, Mayan, okay ka lang dyan? So, anyway, may mga blessings dito. Matagal na to. Pasensya na po kasi wala ako nung nakaraang vlog. Bigay natin sa kanila. So, Nay, kumusta? Okay naman po? Masaya po kayo? Dito nang natin to sa'yo. Yan. Tahimik lang sila nanay talaga, no? Edwin, Edward, no? Parang kami lang. Oo, parang kayo nga lang. Pero at least kayo, grabe yung improve nyo. No? Grabe yung improve nyo. Ang haba nyo na rin sumagot. Nakita ko kanina sa pag-interview sa inyo ni Pastor AR. Siyempre sa pagpapabilo sa mga K-boys, gano'n. So, medyo nasanay na kami. Kaya pala, ang galing. Congrats! Kasi ibang-iba na talaga. Unlike nung mga nakaraan, isang tanong, isang sagot lang kayo. Pero ngayon, good job, good job. Kasi preparation na rin yan sa inyo this coming college. Mga college na kayo. Good luck! Good luck! Nay, congrats Nay, may college na po kayo. And also good luck din. Another, challenges. Pero andito naman kami, Team Kalingap, no? Si Kuya Rab. Kasi parang mga kapatid na rin ang turing ko dito sa mga to eh. Kasi magkakamukha kami. Triplets. So, ayan. And, so, bigay ko na to. Ito po ay from Aida Bungkak. Bungkak, yan. Nay, di ko po alam kung magkano ito po, ano? Kayo na pong bahala, no? Kasi nakabalot po ito binigay sa akin nila mama. So, ayan po. Nay, para sa inyo po yan. Bilangin ko lugod. Baka kasi, mabawasan natin. O, pati barian dito, oh. Oh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000. 7,000. Ayan, 600. Wow! Nay, para sa ito na. Ikaw na po maghawak na kasi nandito ka na. Dito na ang nanay. Ayan. Oh. Oh, di ba? At ito pa, from Team Baby Rabbi.
Grabe si Baby Rabay, may team na. To Edwin! Yay! Thank you so much po. And 1,000 to Edward! Alright. Edwin ulit. And Edward, 2,000. So, magbibigay pa tayo mula naman sa atin, syempre. Iba pa rin yung binibigay natin, maliban sa binigay ng sponsors. So, bilang support natin sa pag-college nila, ano? So, ito, alam ko iniipon nyo to, no? Edwin, Edward. At bibigay ko to sa inyo bilang paghahanda sa college. Pag-isipan nyo mabuti kung anong gusto nyong kuning kurso, ano? And update nyo kami para kung ano man. So, ito po mga kalingap, 8,000 pesos! Para sa inyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, hawakan nyo. Gina. Kayo na maghawak niyang kambal kasi, Naya, sila na po maghawak nito, no? Sila naman nata naghahawak ng pera para pag-college nyo. Basta i-save nyo, Nay, no? Palagi nyo rin silang paalalahanan, Nay, na yung pera binibigay ko is, anuhin nila, tipirin. Yun. Bank account. Yan. And, meron pa dito, guys. Oh, grabe, oh. Tita ng San Jose, California. To Edwin and Edward again. Grabe. 1, 2, 3, 4,000 pesos. Hawakan nyo na lang dyan, ha? So, ito naman po. Meron naman po tayo ditong total of 6,000 pesos para naman kay Marian na eskola din natin. And yung check na nabigyan sa inyo, di ba? Ay, sayang, di ko dala. Congrats pala sa naganap na live selling ni Marian at Edward. Congrats sa inyo, no? May nakuha rin kayo doon na commission. So, yun po. Anong gusto mo sabihin? Kayo munang dalawa. Thank you po sa mga supporters po, lalo na po kay nag-sponsor sa amin, kay Tita Aida. Maraming salamat po sa binigay na po sa amin. Malaking tulong po sa amin, lalo na sa bayad ng tuition po. And kay Tita ng San Jose ng California po, maraming salamat din po. Malaking bagay na po sa amin. So, maraming salamat po sa mga supporters ng Team Kalingap and sa mga natin dyan, sa mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo talaga kasi malaking bagay na po to. Malaking tulong na po to sa amin, lalo na po magkakalis na po kami. Mag-ipon po kami paghahanda po namin sa college. So, thank you po talaga sa inyo. Especially po kay Kuya Rab and kay Ate Edna and Kuya Val na tinuring kaming tunay na pamilya po. Maraming salamat po sa inyo. Kaya nga, one Kalingap, One family! Ikaw naman, Marian, ano gusto mo sabihin? Thank you po una kay God kasi blessings na naman po ito yung dumating sa kanya. Yan. Thank you po kay Kuya Rab kasi yun po, ang dami po niyang natutulungan na may hirap kagaya namin. And sana po mas marami pang blessings yung dumating sa buhay nila para mas marami pa po silang matulungan. Yun lang po. So, yan mga Kalingap, and see you in the next video po. God bless, pa-like, subscribe, and pa-share na rin po para po sa ating mga beneficiaries dyan. Ang dami na po nila. Bye-bye po! Yes! Bye-bye na!